So ako, thank you so much Coach Trina for inviting me for this training, no? So, ang goal ko lang ngayong gabi na 'to, huwag kayong mag-isip. Huwag tayo mag-isip. Ibig sabihin, gawin lang natin ang kailangan nating gawin sa negosyo. So I was tasked no na yung more of ang i-share is how to follow up on our prospects. Ayan, game ba kayo? Game ba kayo? Type in ready in the chat box kung ready ka nang makinig. Ayan. And I highly encourage everyone to open up your camera para naman nakikita ko kayo. Para interactive din tayo and mag-type tayo sa chat. Ayan, open tayo ng camera natin dyan. 'Di ba sabi nga, sa negosyo talaga yung mga tunay na nagpapakita, sila talaga yung kumikita. Okay, okay ba yun? Kaya at saka nasa Zoom lang naman tayo eh, 'di ba? So dapat talaga naka-open cam. Kasi 'di ba 'pag face to face naman ito, hindi ka naman magaganon, 'di ba? Hindi ka naman makaganon habang kinakausap yung mga tao, no? Nagkataon lang na nasa Zoom tayo. So dapat naka-open cam tayo. Ayan. So almost half na, yung naka-open. Sige, sige. Okay, mag-share po ako ng aking slide. Ayan, so magpakilala din ako for those na mga super new pa in the business. Ayan, para hindi na talaga kayo fully mag-isip, ito po talaga yung totoo kong pangalan. Ito na. Lutgardo Manuel Acosta. Yan po ang totoo kong pangalan. You can call me Lumuel o Coach Lumuel or some others call me, most of the associates po call me Coach Lut. Ayan, nabanggit na naman po ni Attorney Pearl yung aking yung background ganyan. So hindi na po natin yan iisa-isahin pa talaga, no? Pero ako, I'm so grateful po na ako sa'yo sana. So I started here 2018 po. So I've been doing the business for 6 years now. Ayan, so for those po na mga bago, 'di ba? Unique name, Ate Fina. 'Di ba? Ewan ko ba sa magulang ko. Pero actually meron pa yung history. Yung Lutgardo po, galing talaga sa tatay ko. Lutgardo din siya. Buti na lang hindi ako junior. Ayoko kasi yung junior. Yung Manuel po is galing kay Manuel L. Quezon. Kasi ka-birthday ko siya. Oh, di ba? May pa ganun pa talaga na pag-isipan pa talaga ng magulang. Ang dami nilang time noon. Talaga na pag-isipan po nila yung pangalan ko. So, ayan. So, ngayon, yun nga, I was tasked na mag-share more of the follow-up, no? Pero, I'd like to entitle this training Follow Through. Yan. So, mamaya ma-realize po natin, no? Bakit kaya follow through? Hindi follow up. Hindi follow up ang aking tinitle po for our training. Ayan, pinaghandaan ko po ito. Kaya inano natin yung slides na yan. Although, ano naman yan, template na lang ng Canva. Thanks to Canva talaga, no? Pero, syempre may pa-run through po tayo. May pa-table of contents tayo for tonight. Syempre, alamin natin what's the true meaning. Ano ba talaga yung meaning ng follow-up? Secondly, we want to learn what's the proper mindset. 'Di ba? Kung bakit kailangan natin itong pagfa-follow up, pagfa-follow through. Thirdly, sample script. Ako po, hindi ko siya pinakomplikado. Isang script lang po talaga yung i-share ko for tonight. Pero ito talaga yung ang dami kong na-follow up because of this script. And fourthly, practical tips natin. Yan. And then may simple workshop pa tayo. Di ba? Siksik-liglig at umaapaw tayo for tonight. Kasi ayoko naman na matapos yung training na, alam mo yun, napakinggan mo lang siya, but the end of it, hindi mo rin naman nagawa. Hindi mo pa rin ma-apply kasi after this, ang dami mo pa rin gagawin. So, hindi mo rin agad magagawa. Why not? Within the training, gawin na natin. Alam mo yung parang may na-accomplish ka agad by the end of the training. Action agad tayo, apply agad tayo. And of course, ito favorite ko kasi to, Q&A. Gustong-gusto ko yan. Kasi I want targeted approach para po mas maka-help tayo. Kasi meron talagang, hindi ko naman mata-target lahat, 'di ba? During all throughout the slides, 'di ba? Hindi ko 'yan mata-target eh. So kailangan talaga may tanong. Ayan, so Q&A for those na mga brave enough na talagang magtanong. Alright. Sige, sige. Quick survey muna tayo. Ayan. Sige, mahilig tayo dito. So type 1, 2, and 3 lang. Okay.
So, type 1, kung nung prinesentan ka, super negatron ka. Ayan. Type 2, kung nag-on the spot, pay-in ka. And type 3, kung pinustro ka lang, pinalo through ka lang. Kumbaga, nagpakipot ka ng konti tapos saka ka pa nag-join. Ayan. Type 1, 2, or 3 in the chat box. So, 26 tayo ngayon. Ha? So, I am expecting 25 na sasagot sa chat box. Alright, sige, sige. Type po tayo. Alright, alright. Type. Okay, okay. O, di ba? So, ano lumabas? Di ba, mas marami yung, although halos, pero mas marami pa rin yung 3. O, di ba? Mas marami pa rin yung 3. So, ibig sabihin, marami talaga nag-join because pinursu siya. Pinalo through. Niligawan. Tama ba? So, mas marami pa rin talaga yung percentage na finalo through siya. Okay, tama ba yon? Agree ba kayo doon? Niligawan talaga, sinuyo. Sinuyo-suyo, okay. So ngayon, I entitled my training Follow Through. Why? Because kumbaga, 'di ba, most of the time naririnig na natin parang given na it's a follow up, no? Pero iba kapag na-internalize mo talaga what it truly means. Okay? Kasi ginugol ko siya, 'di ba? Google lang naman palang katapat. Wait lang, hindi ko makita yung 'di ba? Sabi, follow up is a communication-based way of building trust with the people you network with. While follow through is an action-based method of building trust. Follow through continues until an action or task is complete. Nagets nyo? Diba? So parang follow up, yeah, okay, sige. Chika-chika kayo continuously. Diba? Nag-update kayo sa isa't isa. And then, di ba, parang it stops there. Parang, di ba, may kulang. Pero what if follow through siya? Ang follow through, action-based method of building trust. Ibig sabihin, intentional ka. Di ba, intentional ka na ma-build yung trust and nagko-continue siya, iko-continue mo siya kasi gusto mong may mangyari after. So that an action or task is complete. Ibig sabihin, hindi ka titigil hanggat hindi siya nagjo-join. Hanggat hindi siya napipay in. Di ba? Kasi ito simula pa lang tayo, hindi po ako galit. Nanggigig. Kasi tingnan nyo ito. How could you help a person kung hindi siya mag-pay? How can you genuinely and completely help that person kung hindi siya nag-join? Diba? So that's the goal. Talagang maging part siya, 'di ba, ng organization mo so that you can give din talaga your full support to that person. So kung gusto mo siyang matulungan, you will never stop until that person joins your organization. Agree ba kayo doon? Type in 100 in the chat box. Kung ngayon, ang mindset na natin is not just follow up, but our mindset is to follow through. Ayan, 100. Di ba? Very interactive naman yung active ng mga tao dito I love that crowd. Gustong-gusto ko yan. Di ba nagsisimula pa lang tayo? Nanggigigil na. Okay. Sige. Pagpatuloy natin. Okay. Next one, proper mindset tayo. Ito, as I observe a lot of associates, obvious na dito nagkakatalo talaga. Proper mindset. I mean, di ba, laging sinasabi yan sa orientation, di ba, it's 80% attitude, mindset, 20% lang yung skills. Tama yon. Tama talaga siya. Kung tama yung mindset mo, kung bakit kailangan mo mag-follow up, hindi mo kailangan ng script Sa totoo lang. 'Di ba? Kung gigil ka talaga na mapa-start yung tao kasi you wanted to help that person, you don't need any script.
para lang mag-follow through. Agree ba kayo do'n? Di ba? So ito, I just want to set this mindset. Not all people will join right away. Tanggapin niyo na 'yun. 'Di ba, hindi talaga lahat ng napresenta natin magjo-join on the spot. 'Di ba kanina nagpa-type nga ako, ang dami. Hindi talaga siya on the spot, pero eventually nag-join pa rin sila. So the goal is exposure upon exposure. 'Di ba ito, para siyang meron akong mga analogy. Kunwari sa commercial. 'Di ba? Sa commercial, 'di ba lagi mo siyang 'pag nanonood ka ng TV, lagi mo siyang napapanood, lagi mo siyang naririnig kahit anong ginagawa mo. Pero the moment, 'di ba yung first time na nakita mo yung commercial parang, okey. Second time, okey. Third time, pero habang tumatagal parang, "Uy, parang oo nga 'no, parang gusto ko na atang tikman 'tong bagong sundae ng Jollibee na buko pandan." Kasi ulit-ulit na siya, eh, 'no, parang oo nga 'no, natakam ako bigla, 'di ba? Pero the moment, yung first time na napanood mo siya parang hindi naman appealing sa'yo, 'di ba? Pero second, third time, bigla kang nag-crave na, 'di ba? Sorry naman Hazel, buntis siya, 'di ba? Nag-crave pa tuloy ngayon. Bahala ka Chokoy kung saan ka hahanap ngayon ng ice cream. Oh, isa pa, billboard. Kunwari nagda-drive ka, 'di ba lagi ka namang dumadaan dun? Pero 'pag maraming beses ka ng pagdaan biglang bigla ka napatingin tapos biglang traffic tapos, "Oo nga 'no, ngayon ko lang napag-ano, why not try ko kaya 'to, parang maganda nga 'tong damit na 'to. Parang maganda 'tong pang skincare nga na 'to." Exposure upon exposure. So, 'wag tayong malungkot na yung first attempt pa lang natin in presenting yung sana at hindi nag-join, "Ay, parang tapos na po ang mundo. Mentor 3 na, ayoko na." Ayaw po niya mag-join. Wala ng pag-asa. Sa iba na lang tayo, tigilan na natin 'tong kabaliwan na 'to. Gano'n na agad ang reaksyon, 'di ba? Oh, eto pa, pinaka-ano 'to, training. Oh, 'di ba? Nung una kang umattend ng NDO, na-gets mo na ba lahat? 'Di ba, gumalaw ka ba agad? Hindi rin naman, 'di ba? It's a series of trainings na fully. 'Di ba saka ka pa napaisip, oo nga 'no, oo nga 'no. Yung nagfa-file up talaga sa sarili mo na yung belief mo unti-unting lumalalim, kaya gustong-gusto mo na siyang gawin. Hindi hindi lang because of the single exposure. It could be series of exposure. Kasi paulit-ulit, non-stop na siya. Okey, agree ba kayo dun? Meron kasi unang attempt mo pa lang ano na, eh, konting push na lang. Mga nasa 77% na siya. Magpe-pay-in na talaga kaya nag-on the spot. Kasi grabe 'di ba invitation pa lang talagang gustong-gusto na, naghahanap na talaga siya ng extra income. Gusto niya yung parang setup na kahit saan puwede niyang gawin talaga. Tapos kilalang-kilala ka niya, parang sabi niya, "Hindi naman siguro 'to gagawin ni Ate Fina, hindi naman siguro 'to gagawin ni Attorney Pearl kung hindi 'to maganda." Kaya nung first attempt pa lang, nung prinesentahan, ay pak! On the spot, 'di ba? Kaso meron kasing mga tao nandito pa lang sa level na 'to, 44%. Nandiyan pa lang siya, eh, 'di ba? After prinesentahan parang, "Okey, maganda naman siya nga, oo, actually maganda naman siya, kaso nga lang, kaso nga lang, kaso nga lang." May mga gano'n pang kaso attorney na kailangan na rin i-resolve. May mga kaso sila na kailangan nating i-resolve. At meron pa diyan na mga tamang duda to the max, na nasa 22% pa lang sila. Kahit napresentan mo na, tinodo mo na, labas na yung ugat mo, pero nandung level pa lang sila ngayon, eh. Anong gagawin mo? To expose even more. 'Di ba 'pag may mga activity, 'pag may business summit, 'pag may beauty and business forum, 'pag may pahakot, 'pag may mga kung ano-anong events, ipasok mo siya doon.
dalhin mo siya do'n, i-leverage mo lahat ng activity ng team ninyo, pakausap mo sa apply mo, pakausap mo dito, lahat gawin mo. Para mag-join. Not to the point na hindi ka nakakausap ng bago ha, na do'n ka na nag-focus, 'di na-frustrate ka naman, eh, hindi pa nga malayo-layo pa ang tatake nito, 'di ba? I mean, continuously, 'di ba, na ginagawa habang kumakausap ka pa rin ng iba. Siyempre hindi mo naman siya maaantay, 'di ba? Pero at least parang inch toward paying. Inch by inch that person towards you sana. Para maisip niya na talaga hanggang dumating siya dun sa 77% at i-push mo na ng konti, nag-pay na rin siya. Okey ba yun? Nage-gets po ba ng lahat, 'di ba? Ganyan, ganyan yung proseso. Meron siyang proseso, okey? Kailangan maano natin yan, ma-imbibe natin yan. May proseso, 'di ba, ang bawat pay-in 'no? Hindi lahat talaga nagjo-join right away. Eh, di sana, ang ganda sana, eh. Wala na pero wala rin namang thrill, 'di ba? Hindi mo rin na alam mo yun, yung skill yun, eh, yun dun siya nakukuha, eh, yung character mo, yung skills mo, dahil sa mga ganitong sitwasyon, 'di ba, na nacha-challenge ka, na parang nati-thrill ka, ano kayang magpapa-sign up talaga dito? Oh, 'di ba, nag-iisip ka, that's a true entrepreneur. And a true entrepreneur always think of ideas, kung ano bang gagawin niya, ano bang strategy na gagawin niya, mga ganyan. So very creative talaga tayo, continuously seeking for excellence and improvement sa ating mga negosyo. Ayan, excited ba kayo na gano'n pala yung nabi-build sa atin na character, 'no, kapag ikaw nag-decide ka talaga to be an entrepreneur. Tapos ito, I'll never forget this, 'no, I got this from my mentor nating lahat. Mentor Simon Chan. Ayan. Sabing Mentor Simon Chan, people buy your change, commitment, and consistency. People buy your change, commitment, and consistency. 3 C's. Ayan, wait lang, hindi ko makita. Yan. First question, are you intentionally growing yourself for other people to see it in you? So that people will be curious enough na ano ba talaga ang meron sa'yo sana na 'to. Kasi kakaiba talaga itong si Ate Fina ngayon, eh. Ewan ko ba, ano bang ginagawa ng mga 'to? Tapos parang nung nagkita kami nung sa reunion, aba iba ang glow ng skin. Ibang level. Ang glow ng skin at ang lakas. Ewan ko ba, parang at grabe ha, yung transformation. Grabe yung transformation, ang parang ang laki ng na-lose na. Anong meron, 'di ba? Anong meron 'tong si Lady? Anong meron 'tong si Maribel, si Marlene? Teka, parang may nakita ako na post ni ano, nagpo-post ka ba? Yan tayo, eh. Alam mo kaya ng mga tao na may bago sa'yo, na meron ka palang negosyong sinumulan, okey. Hindi not necessarily na kailangan yun sana sabihin mo. Pero there are ways, eh, for people to be curious enough na may something kang ginagawang bago ngayon. And that curiosity will lead them to really ask you, "Ano ba talaga 'tong ginagawa mo, Mira, Wanda?" Grabe, naku-curious ako, ano kayang meron talaga dito kay Ada, kay Aliza? Kasi nakikita nila sa inyo yung change. Every single day may post, kumbaga may mga post ka, nakikita kasi ngayon talaga social media yung nakikita ng mga tao, eh, 'di ba? Or kaya naman sa mga workmates mo, parang something talaga sa kanya. Curious na siya, 'di ba? Baka nga mag-self-invite pa siya. Oh, 'di ba, sorry. Commitment number 2, question, are you doing your sana part-time but with full-time attitude? Nakikita yun ng mga tao, lalo na nung mga napresentan mo. Alam niyo marami diyan, lalo sa social media, CCTV lang 'yan. Ge-gets niyo yun? CCTV lang sila, inaabangan ka lang.
na magkaresulta. Inaabangan ka lang na mag-quit. Sana. Gets mo yun? Kasi sinabi mo sa kanila, ay nakita ko 'tong yun, sana magsa-succeed talaga dito ako, i-income talaga ako, magkakaroon ako ng time freedom, makakapag-travel ako dito. Ngayon nakikita ba ng mga tao yung commitment mo every single day na talagang tinatrabaho mo ba talaga yung negosyo mo? Dun sila magpe-pay in, eh. Ay grabe, kahit pala hindi talaga ako mag-pay in, magsa-succeed siya, ang dami niyang kinakausap, eh. Nakikita ko, ang dami nila sa Zoom. Ang dami nila sa Zoom, 'di ba? Tapos yun, grabe meron silang mga ganitong business summit, tapos paano kaya siya nakaka-attend, 'di ba may work pa 'to? Ay puwede pala siguro 'tong gawing part-time, kasi nagagawa ni Attorney Pearl, eh. Nakikita ko siya, eh, sobrang busy kaya ng tao na 'to, pero nakikita ko, may mga post siya na ginagawa sa business tapos parang mostly online. So ibig sabihin, baka puwede ko rin talaga ngang gawin 'to. 'Di ba? Nakikita nila ang commitment mo. And third, consistency. Are you always on an on-off status? Kasi naman offline, kasi naman Coach Trina, kasi naman, kasi naman. Kasi naman po, kasi po. Kasi po ganito, oh, 'di ba? Eh, di sabihin nila din sa'yo nung magpe-pay in sa'yo, eh, kasi naman minsan nandiyan ka, minsan wala ka rin. Hindi ko alam, 'di ba? So 'pag iisipin nung tao, magkakaroon siya ng ano, eh, sa isip niya, paano 'pag nag-join ako dito tapos siya pala on-off pala siya, hindi pala siya consistent. How do I follow this person? 'Di ba? Leader kaya pala talaga siya kasi people will always join someone he knows or she knows na kaya siyang i-guide. Pero if you're new, you can leverage that to your coach. Nakikita rin ba nila that you are following someone, a mentor or a coach? Kung hindi man ikaw, puwede yung coach or mentor. Nakikita na ikaw consistently seeking for growth, learning. Agree ba kayo dun? Uy, napaka-serious naman ng mga tao dito. Baka sabihin naman, "Parang pinapagalitan lang tayo ni Coach Lut." Ngayong gabi na 'to. Learning pa po ba tayo? Parang sobrang seryoso natin, ah. Learning po ba yung totoo? Puwede kayong maging ano, super honest to me. Tayo lang 'to dito, nandito lang tayo. Pero 'di ba, tama naman. Kasi ganyan din po ako nung nag-start ako, eh. And then later on I realized, oo nga 'no, bakit kaya yung mga tao hindi pa rin nagjo-join? Pero the question is, am I leading myself well for other people to follow me? Yun, eh, yun siya, eh. Yung leadership mo muna sa sarili mo, bago ka i-follow ng iba. Laging siyang yun. Yun muna, yung sarili mo muna. 'Di ba ang dami nating na ano, eh, 'no, parang kinondemn mo na yung hindi nag-join. Talagang hindi siya nag-join, pambihira, akala ko sobrang close talaga namin. Ang dami mo ng nasabi, pero hindi mo nabalikan yung sarili. Am I consistent enough? Am I doing my part on this? Ano kaya ang puwede kong improve next time? Tama ba, tama? Okey. Madugong gabi for everyone. Pero ito lang po ang katotohanan kasi I am really concerned for every one of us to really improve. Ito yung mga bagay na kailangan nating marinig. 'Di ba? Most of the time kasi 'di ba puwedeng quotes-quotes na lang tayo, eh. 'Di ba? Hindi gano'n, eh. 'Di ba? Kailangan kung anong kailangan nating marinig, yun yung dapat nating marinig. Kung yung kailangan natin para mag-grow, yun yung dapat nating marinig. 'Di ba? Willing tayong ibagsak diyan, 'di ba? So ngayon, sige, our goal, okay, remember this. Our goal is to sell the next meeting. Our goal is to always sell the next meeting. Kunwari nag-present ka, hindi puwedeng matatapos 'yon nang hindi ka nag-set kailan ulit kayo mag-uusap.
Kasi pag never yung hindi mo ginawa yun, hindi mo na yun mababalikan. Always set the next meeting. Hindi mag-e-end ang Zoom call, hindi mag-e-end yung face-to-face, yung hindi kayo nag-uusap. Puwede yan na ano, yun muna yung ise-set niyo and then you can move it anyway. Pero at least may sinet kayo. Alam mo kailan mo siya babalikan, alam din niya kailan mo siya babalikan or kailan ka niya babalikan. And then afterwards, kung hindi man nag-join pa ulit dun sa next meeting na yun, set another meeting. Exposure upon exposure. Yun talaga, that's the goal. Lalo na Usana is really a big business. It's a big business. And alam nyo, pag malalaking negosyo, grabe ang negotiation doon. Pero if you're not seeing Usana as a big business, ang dali lang pabayaan ng isang malaking kliyente. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, parang ayaw niya. Sige, next na nga lang. Hindi ko na ngayon ipapalo. Ayaw naman niya talaga. Pero if you're seeing Usana as a big business, long-term siya. Long-term siya. Mamaya mag-example ako. Nako, talagang magpa-follow up na talaga kayo. Pag talagang sinet ko yung example, di ba? So, ito next. Ito, kalimitan talaga, pitfall ito. Lalo na mga bago. Follow through within 48 hours. Follow through within 48 hours after the presentation. Why? Meron kasi itong biologically speaking, meron. Meron talaga siya. Kasi there's a certain part of the brain, no, na doon muna pumapasok yung message or information after the presentation. And that's the excitement. Nandoon yun. Sa part na yun. Ngayon, after the 48 hours, doon na lalabas yung mga negativity na part ng brain. Doon magda-doubt, nandun yung mga fears and doubts and all. Kaya, hindi sinasabi sa'yo yan ng coach mo. Kasi atat na atat lang siya sa points. Hindi gano'n. Kasi meron talaga siyang reason. Kailangan talaga within 48 hours. Sa tingin mo, ikaw personally, tanungin mo yung sarili mo, kung ikaw kaya hindi ka na follow up within 48 hours. Any follow up, kung hindi ka man nag-join, pero finalo up ka at least nung 48 hours. Sa tingin mo, wala ka ngayon, nandito ka ngayon. Baka wala ka ngayon. 'Di ba? Totoo siya, it really works. Kaya pakinggan natin. 'Pag sinabi follow up within 48, huwag mong hintayin yung coach mo na siya yung magfa-follow up sa guest mo. Kasi in the first place, yung guest mo sa'yo talaga may trust. Ang goal ng coach mo, ang goal ng upline is to present Usana to them. To leverage on the skills lang na meron yung coach mo. Pero at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin talaga makakapagpa-pay in dyan. Kasi ikaw ang nag-invite. Ikaw ang kakilala talaga. Sa'yo siya talaga siya magpe-pay in. Agree ba kayo doon? Sa mga experience nyo, kahit bago, agree ba kayo doon? Type in 1 kung nag-agree kayo doon. Sa'yo pa rin talaga siya. As in, magpe-pay in. Dahil sa'yo. Hindi dahil sa coach mo. Dahil sa'yo. Kaya huwag mong intayin yung coach. Sa dami niyang kinakausap. Tapos ito pa ha. May mga ano pa tayo ha, na siyempre sa dami kinausap naman ng coach mo. Sa dami-daming pine-presentan. So tingin mo ba, maaalala niya pa talaga isa-isa yan? Always update your list. Kada presentation, isulat mo siya. Sayang yung ipag-iisip mo, sayang yung binigay mo na rin na oras during the presentation dahil lang nakalimutan mo siyang ilista. Kaya 'pag nag-follow up ka, kunwari mag-set ka ng power hour, 1 hour na follow up lang, nasaan na? 'Di ba? Parang iisipin mo pa lahat. Since the day you started, sino nga yun? Sino nga yun? Sino nga yun? Eh, kung may list ka, ay di dire-diretso ka lang, rarararara, ito number 1 ayaw pa din, number 2, ayaw pa rin, number 3, gagamit mo na daw siya ng products, okay. Number 4, next.
Number 5, tatawagan ko 'to. Ito, number 6, 7, 8. O 'di ba mas madali ang buhay? May palista. Sa tingin niyo kung yung kayo nagpapautang hindi naglilista, talagang maghihirap talaga siya. 'Pag hindi siya naglista, 'di ba, lalo na yung mga nagpapa-5-6 hindi talaga yan, maghihirap siya ng sobra 'pag hindi siya naglilista. Sa lahat ng negosyo po may listahan, 'di ba? What you don't monitor po, you lose. Mawawala sila. And imaginin niyo, kunwari hindi mo lang nalista, tas sa dami ng ginagawa mo sa buhay hindi mo naalala. Tapos pagpunta mo ng office, nakasalubong mo sa elevator, may dala-dalang 500 points worth of products. Anong mararamdaman mo, 'di ba? Tapos, kunwari si Leia, pumunta ng office. Tapos, "Uy, Mare, anong ginagawa mo dito?" Tapos may dala-dalang 500. Ay, nag-start ako, hindi ko kasi alam na, nasa sana ka pa rin ba? Eh, hindi ko naman alam, wala na naman kasi akong balita sa'yo. Hindi naman tayo nagkausap nung, 'di ba medyo matagal na rin naman, 1 year. Hindi ko alam kung nasa 6 months na rin naman, hindi ko alam kung ano ba, nahiya na rin akong mag-ano sa'yo. Tapos ito pa, sabi nung kumare, "Ay meron kasing nag-chat sa'kin sa Facebook, eh." Patay kang bata ka, na-cold market pa siya. Matindi talaga. Eh, hindi lang naman ikaw ang nagagawa ng Usana. Napakarami natin na associates ng Usana. So, kung inilista mo lang sana at finalo up mo, eh di sana ikaw ang sponsor. Ang malupit pa dito, 1 week nag-PPPS. Ang malupit, 1 month nag-direktor. Ang malupit, after 3 months, nag-gold director. 'Di ba? Dahil lang hindi mo nalista. Dahil lang nakalimutan mo i-follow up. Ang tanong, okey lang ba sa'yo na ganyan yung maging senaryo mo later on? Dahil lang of that simple act. Minsan kasi gano'n 'no, kasi madali siyang gawin, kaya madali din siyang hindi gawin. Madali siyang gawin, kaya madali din siyang hindi gawin. Hindi natin ginagawa. Pero panay yung pag-remind sa atin ng quote, ilista mo." Ikaw naman, "Hindi, tanda ko yan." Ako pa ba? Yeah. Yung mga ganyang bata, "Hindi ako yan, tanda ko yan." Hindi coach, may gagawin lang ako ta's mamaya maglilista talaga ako. May ginawa, nakakalimutan. Ayan tayo, kasi nga ang dami nating ginagawa. Makakalimot at makakalimot ka, kung ginawa mo ililista mo lang naman. Tapos saka mo gawin yung kailangan mong gawin. O, di natapos mo, hindi mo na-miss yung opportunity na yun. Sayang! Okey ba yun? Magfa-follow up na po, magfa-follow through na ba tayo within 48 hours? And mag-a-update pa tayo ng list every time na mag-present tayo, type in yes sa chat box, big yes. Okay, okay, magfa-follow up ba tayo? Yes, 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 yes. So kung magta-type lahat yes, 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 yes. Pa-follow up na tayo, okey. Hindi po talaga ako nagagalit, okey. Okey, ito po yung source natin. Hindi naman po ako lang nagsabi-sabi niyan. Ang sabi po ng source, National Sales Executive Association po ito. Ang sales statistics talaga, 48% of salespeople never follow up with a prospect. Never at all. Hindi sila nag-follow up. 48% sa atin ng mga salesperson. 25% of salespeople make a second contact and then stop. Hindi na. After, pinalo up ng isa, hindi na. 12% of salespeople only make 3 contacts and stop. Hindi na. Only 10% of salespeople make more than 3 contacts.
At ano ba yung statistics? 2% of sales are made on the first contact. Meron, nag-go on the spot. 2% lang po yun. 3% sa pangalawang exposure, saka pa nag-paying. 5% sa third contact, saka pa nag-paying. 10% sa fourth contact, at ito yung malala. 80% ng sales nangyayari sa 5th to 12th contact. So kung ikaw, tumigil ka na dun sa 4th, you are missing out 80% of the sales. Okay lang ba sa'yo yun? Na pinagkakasya mo yung sarili mo dun sa 20% lang at hindi mo rin na ma-maximize yung 80% of the sales that you can get just by merely following through from the 5th to 12th times? Ano mas malaki? 20% or 80%? Learning ba? Learning? Learning ba po tayo? Learning pa? Okay. Duguan na. Learning po. Learning. Di Mas ba? malaki yung 100%, coach. Oh, why not? Yan. Tama si attorney. Lahat, wala tayong palalampasin. Walang tapon dito sa iyo sana. Hindi namin kayo tatantanan. Sabi ni Mike Enrique. Hindi namin kayo tatantanan kasi you wanted to help. Tama ba? When you're coming in from that intention and motive to help a lot of people, mananawa ka ba? Di ba hindi? Okay. Ito na, sample script na tayo, 'di ba? Ayos ng mindset natin. Kailangan i-put into action natin 'yan. So please do screenshot this sample script. Ito talaga yung ginagamit ko. Lalo na pag may niraran ako, lalo na pag ano na 'yan, cut off na. Naku, at kailangan pa talaga. Ito na talaga, ibibigay ko na sa inyo. Sabihin naman niya, grabe, ito lang pala. Sabi ko nga sa inyo ang mahalaga kasi talaga mindset Hindi masyadong importante kung ano ba talaga yung script. Hindi tayo gano'n Hindi tayo bounded ng a single script. We don't do business like that. Very creative tayo. Dahil nada-drive tayo of proper mindset. Hindi dahil super scripted of the script. Pero this one is really very effective talaga. Ito lang ginagamit. Ayan. Hello! Good morning! May good news ako sa'yo. May 2 to 3 minutes ka ba for a call? Oh! Yan lang talaga ang ginagamit ko. Yan ang forever ko talaga na gustong script for follow-up. Kasi every person wants a good news. Sino sa inyo ang ayaw ng good news? Ang tanong, coach, anong sasabihin ko na good news? Hindi ba yung the simple thing as the opportunity of Yosana, isn't it a good news already? Yung the simple opportunity pa lang na ino-offer natin, it's a good news na. Hindi ka na mag-iisip actually. Pero syempre, there are strategies on how we do it. Diba? Ano mga good news? Ako, eto, hindi ko to nilagay kasi gusto ko magsulat. Okay. Okay. Ganito. Meron ako dyan, patingin nga pa kung gaano katagal na tayo sa negosyo para I can gauge, para makita ko yung bagsakan natin. Pa-type nga po, how long have been you doing the business na? Less than 4 months, si Attorney Pearl. 3 months, si Ate Tina. About the others po, please type in. Ayan. Type po tayo. Type 1 year. Less than 3 months. Si Doc Liz. Ayan, type po tayo. 4.5 si Ate Presi. More than years, di ba? Ang dami po nating strategy dyan. 2 months si Joshua. Okay. Eto, these are some of my strategies na ginagawa. So ako, sige, may good news ako. Pag nag-yes yan, most likely, mapipayin ko yan.
pag nag-yes yan dito sa message ko na 'to, lagot ka sa akin, parang gano'n, eh. Lagot ka sa akin, nag-yes ka ha, available ka ha, 2 to 3 minutes ha. Pero alam niyo pinag-aralan ko mabuti 'to, itong script na 'to. Kasi 'di ba, people always want good news. Secondly, ayaw nila na matatagal. So kapag nilagay mo 2 to 3 minutes lang yan, sa utak ko 2 to 3 minutes lang naman. Go! Kung nilagay ko kaya diyan, meron ka bang 10 minutes for a call? Hindi mo mapapaisip, "Oh, tagal naman, wag kong sasabihin." Parang teka, 10 minutes? Pero 2 to 3 minutes lang, go. 'Di ba? Tapos sasabihin ko, "Hello, huy." Tapos yung energy mo, yun talaga yung kailangan dito, energy mo, conviction mo. Kunwari tinawagan ko si Ate Fina, eh, ako naman feel na feel ko kasi si Ate Fina gusto niya talaga ano, eh, 3 business centers, ganyan. Kunwari gustong-gusto talaga ni Ate Fina 3 business centers, sabihin ko, "Hello Ate Fina, may good news ako sa inyo. Grabe buti nag-yes kayo for this call kasi priority ko po talaga kayo. Naalala ko kayo, eh. 'Di ba gusto niyo talaga yung 3 business centers, 'di ba, to start para mas malaki talaga yung income potential. Pero ganito, naisip ko lang, why not kaya Ate Fina, mag 1 business center ka muna. Tapos pagtulungan natin na ma-upgrade to 3 business centers. Kasi may kakausapin ako, si Attorney Pearl. Ay, grabe din ang market nito. Eh, what if mauna yung ID number mo? At least naka-start ka, kahit 1 business center pa lang. Tas yung mga sunod kong kakausapin, you can also take advantage dahil ng smart position. Pero eto yan, gagawin mo siya or ang topic mo sa call, eh, kung ano yung last na pinag-usapan ninyo. Gets? Kung ang last na pinag-usapan ninyo, gusto ko ng 3 business centers kasi. Yun talaga ang gusto ko. Kaso nga lang, kulang ako sa budget. Kaya ang approach ko, ganon. What if? Mag 1 business center kaya muna po. Tapos, saka po natin i-upgrade. Mapapaisip siya. Oo nga, no? Baka kasi hindi lang masyado naging clear sa kanya. Kailangan niya lang ulit marinig. Nag-join. Di ba? Eto, may mga sample ako sa inyo. Eto ha, tingnan ninyo ha, kung hindi ako nag-follow up, actually nandito sila. Ako nagpaalam naman ako. So yung follow up, hindi po yan ginagawa lang para mag-pay in. Ang follow up, ginagawa mo rin para sa invitation. Okay? So ito, una kong message sa kanya, ito kay Richard and Hazel Abustan, mag-asawa po sila. Pero si Richard, si Chokoy po yung una kong na-message talaga. I message him April 5, 2023. Ano naman siya, nag-reply siya nung kinabukasan, April 6. Okay, tapos yan, nag-communicate. Tapos yung sunod, April 9 na ulit siya nag-reply. And afterwards, nawala. Ako, nag-follow up ako ng invitation, June 20. More than a month nang after niya na mag-reply. Tapos yan, June 26 pa ulit siya naka-reply. And yan, nagtuloy-tuloy. Tapos, ito na. Ito pala. Meron pala akong i-discuss dito na something, no? Tingnan nyo to ha. Very, very, ito yung nag-transition eh. Tingnan mo. Ang sabi niya dito sa June 26, ito pong pangatlo. Sabi niya, "Hi Lumuel, sorry for the very late reply. I'm interested, but for the meantime, we are currently on our schedule, yearly maintenance activities." Marami siyang ginagawa. Sobrang ano siya sa work. Since June to September 2023. Ilang months yun, na busy daw siya. My worry is if I can do it, even my busy schedule, during our maintenance schedule. Thank you very much. I think this is a turning point. Sabi ko, "Hello Richard, I can relate. Since I've also worked for Shell Refinery as supervisor with the same schedule as yours during maintenance and shutdown activities, what can you observe? Mirroring. During invitation pa lang.
However, I have managed to do this business part-time for 3 years and have rendered my early retirement last January 2021. Always end with a question. Maybe you can just check it and let's see from there. Nagigets niyo yung konsepto? You're just selling the invitation. You're just selling the next meeting. Tapos itodo mo pag nandun na sa present. Itodo mo pag nandun na ulit sa Zoom. Ibigay mo. Kasi hindi mo sure kailan ulit kayo makakapag-meeting na. Todo mo na. So ito nangyari. Sumagot na siya. Sabi niya, okay, let's see and I will try my best. Ganyan ba? Sabi niya, syempre ako naman, hindi ko na palalampasin to sa nag-reply na Alam ko, busy Sabi ko, tonight at 6:30 p.m., always give 2 options. Tonight at 6:30 p.m. or tomorrow at 8 p.m. would be a great time. Which do you prefer? Pinapili ko siya. Para the person always have this in mind na busy din tong tao na to So, i-respect yung time niya. So, pag nag-commit ako ng time dito, hindi ko siya pwedeng indyan. Gets niyo yun? So, i-respect kayo ng tao. Sabi niya, is it okay if 7 p.m. tonight? Diba? Tumawad pa ng ng 30 minutes. Okay. So, sabi ko, okay. Tapos ito pa ha, I always see to it na na-ABC ko ang kumpanya. Na-ABC ko kung gaano kalaki yung negosyo kahit sa chat pa lang. During invitation, basta during lahat na-ABC ko. Why? I always email my Zoom link. Kasi this is a big business. I see it as a big business. Ini-email ko. Tapos kukunin ko din ang phone number. Bakit? Tatingin niyo bakit? Ask me why. Kung bakit may email, may phone number, lahat-lahat na kinuha ko. Ask me why. Ayan. Nag-unstable daw Why internet. po? Type in tayo sa chat box. Why? Yan. Baka hindi sumipot. Why? Ako, eto po, ganito ako kakulit. Pag hindi nag-reply, mag-i-email ako, magte-text ako, magme-message pa ako dito. Conference na rin kami sa Facebook, magme-message pa ako doon. I'll make sure na basa niya yon. Ibig sabihin, pag hindi siya nag-reply to any one of that, hindi talaga siya interesado. Walang kawala. Yan po, walang kawala approach. Hindi niya masasabi na mahina ang internet. Nag-message ako sa'yo. Nag-text ako sa'yo. Imposible hindi mo na-receive. Ganyan ako kalala. Talaga super persistent ako dyan. Kasi nakikita ko pwede niya din tong gawin What if mag-work din sa kanya? I will never stop. Kasi ako, finalo up din ako So kung hindi ako finalo up, wala ako ngayon sa'yo sana. So for sure, kapag finalo up mo yung tao na yan, eventually magte-thank you yan sa'yo. Dahil finalo up mo yan. Ano nangyari? Nung kinagabihan, sinend ko ang enrollment link. Kasi yun yung last naming usapan. I-send lang yung enrollment link, tapos titingnan yung mga products, tapos tatanungin daw si Hazel. The wife, tatanungin daw. Kung okay naman daw ba ang Yosana. Di ba usually ganyan ang objection ng mga pag may mga husband or tatanungin mo daw ganyan-ganyan. Pero alam mo nangyari, sinabi naman niya nga kay Hazel, pero sinabi niya nga lang. Hindi to the point na para talaga magpaalam. So, ibig sabihin, a person always have his decision. Gusto niya lang i-verify. Gusto niya lang mag-seek ng validation. A person always have his decision.
always seeking for validation back ang mga tao. Pero what if, eto, bago siya lumabas ng Zoom, I see to it na napakita ko na sa kanya yung vision. Kaya kahit afterwards, manega yan, yun yung mag-instill sa mind niya. Alam niyo nangyari, tama niya sabi ko, see you again tomorrow at lunchtime. Nag-usap kami noon, diretso enroll. The following day, nag-pay in din siya. Tapos nagulat na lang si Hazel, may product. May product sa bahay nila. Pero ito ang tingnan ninyo, everyone. Kung hindi ko siya pinalo up, tingnan ninyo ang nangyari afterwards. Na-hit nila yung PPPS earlier than the deadline. Grabe! Dahil finalo up, nag-PPPS. Hindi pa dyan nagtapos. Ano pa nangyari? Na-awardan sila sa Okada as the newest director. After ilang months of doing the business. Busy daw yan. Pero na-hit yung PPPS kahit may maintenance shutdown activities. Our newest $600 club member din ang Team Intensity. Alam niyo nangyari, before magbagong taon, sinalubong nila yung bagong taon na may 30,000 sila isang linggo. Dahil lang nag-follow up, dahil finalo up, ano pa nangyari? Kasama din sila nung sa Asia Pacific Convention sa Malaysia. Ano pang nangyari? May dala rin sila na business partner sa Asia Pacific Convention. Grabe, di ba? Just because nag-follow up ka at ginawa mo yung best mo the moment na nagka-next meeting kayo. Kasi you'll never know if it's the last meeting or not. And right now, 1 year na sila sa business. Grabe, di ba? Grabe. Grabe talaga. O, di ba? Dahil lang nag-follow up. O, meron ako example, isa pa, recent. Lahat ng follow up, napakita na rin dito. Tingnan nyo to ha. Nagpaalam din ako sa kanya. Very recent to. First week of July. Yan. Na-invite ko siya July 2. Tapos yung workplace niya, dito lang, across lang. The building. Malapit lang. Okay. Tapos yan, okay, nagpunta siya dito. Sabi ko, I'll meet you at the lobby. O, bakit ganyan sinasabi ko? O, kuwari, magdadala kayo dito ng guest sa office. I'll meet you at the lobby. Para hindi agad, sige, pag sinabi nyo, sige, akit ka ng 9th floor. Padula ka ng priming. Di ba? Yung sana agad nagulantang na siya. Ay, yung sana pala. Ay, pag nakita niya 9th floor yung sana, tapos may idea na pala siya, umalis na. Nawala na siya. Di ba? Kung minute mo muna sa lab. O, di ba? O, yan. Sabi niya, I am 5 minutes away. Kasi malapit lang naman talaga siya. Ayan, nandun na daw siya. Ganyan. Okay. Ayan. After kasi nito, yung July 2, ang nangyari kasi dyan, parang kumuha siya ng ID number. Pero hindi pa fully paid. Kaya ang sabi ko nung 10 p.m., congrats bro, see you tomorrow. Kasi sabi niya, pipili din siya ng products. Parang same scenario eh. Pipili daw siya ng products. Tapos babalik daw siya kinabukasan. Alam niyo naman pag ganyan, di ba nakakakaba? Mga kung sino biglang makausap, pag uwi, may girlfriend. Mga kung sino makausap, tapos yung mom daw, ganyan. Tapos parang yung tita daw, dati may account daw ata, parang bumibili sa... So, grabe talaga yung prayers ko niya. Sabi ko, sana Lord, magpakita siya bukas. So, ito na nga. Follow up. Morning. Good morning, Kyle. See you at lunchtime. Kalimitan sa atin, saka na lang ulit i-message pag malapit na. Dapat hours before, message mo siya para hindi ka naiin dyan.
Hindi ka alam mo yun, yung expectation pupunta talaga siya. Ako alam mo sa invitation, mga 4 na beses ako nagfa-follow through. Para sure ako hindi ako mai-injure. The night before, the morning, tapos yung hours before, minutes before. Follow through goes for all. Sa invitation, kapag nag-start na siya, fina-follow through mo siya sa lahat ng mga training, lahat-lahat follow through. Malaki siya. Hindi lang siya dahil nag-follow through ka para mag-pay in yung tao. Nagagamit mo siya all throughout your business. It's follow through. Kasi hindi naman nag-stop yan kapag na-pay in mo na siya. You're going to follow through that person until he or she succeeds also in the business. Follow through along the way. Ito na ang nangyari. Ayan. 11:39, tingnan nyo to ha. Sabi niya, Coach, I have thought of it thoroughly last night. Ayan na, kinabahan ako kasi kita ko na sa notification, sabi, I have thought of it thoroughly last night. Sabi ko, naku, mukha ata hindi na push through. Sabi niya, I will purchase siguro those vitamins that I will be needing. Around 8 to 9K. Since may ID na din naman ako, ganyan lang daw. Then yung kulang na points kasi di naman siya abot ng 200, I think I can work it out by selling or inviting. Nag-accumulate naman, ganyan-ganyan. Then pag 200 na, then pa lang ako mag-earn. So ako naman, parang hindi na ako papatola kasi ang goal, anong goal nga? Mapapunta ko lang siya. Ulit. Eh pag sinalungat ko na, during the text pa lang, ay baka hindi pa lalo pumunta. So sabi ko, yes bro, tama. Tapos sabi niya, ayun, so gano'n na lang po muna. Sabi ko, pwede naman bro. See you here. Ayan na. So ano nangyari? Nung pumunta siya, eto na. Inano ko pa, finil ko rin. Pero eto naman, genuine ako dito. Sabi ko, para di rin naman magiging mabigat since I am just starting, sabi niya, ganyan. Say bro, no problem. Tapos ito pa, nangyari, tingnan nyo ha. Coach, sorry, may meeting kami ngayon 12:30. So hindi siya nakapunta nung lunch. Baka kapusin ako sa oras. Pwede bang mamayang 5:30 na lang? So I'm thinking ko, shucks, nagdadahilan na ata lang 'to. Ganyan. So paano na 'to? Hindi ko na gagawin, ganyan. Sabi ko, "Sige bro, 5:30 na lang." Tapos, "Thank you, sorry sa short notice, biglang napa-meeting." Sabi ganyan. Ako, ABC, which is totoo naman. Eto ha, magagawa mo lang kasi talaga 'to kapag ikaw marami kang kinakausap. Sabi ko, "Oks lang bro, no worries." Padating na din, which is true, padating na din that time, yung big client ko na 17 years sa Pfizer nag-work. Regional manager siya. Sabi niya, "Wow, good luck coach." Sabi ko, "'Pag nag-start, i-link ko sa ID number mo," which is true. Do'n naman talaga siya mapupunta. Pumunta siya. 5:27, andito na po ako sa lobby. Ano nangyari? Nag-start siya. And guess what? Hindi 8 to 9K buong product. Buong 200 points. Bakit? Kasi nakausap niya rin itong mga tao na 'to. And prior to that, nung evening na yon, napakiusap ko siya kay Coach Jello. Na-leverage ko din yung sistema talaga ng team. So the question is, are you maximizing all the resources that you have right now to pursue that person that you are going to help? Are you maximizing all the resources that you have right now in order for you to help that person? Okay. Okay pa ba tayo? O, di ba, nag-begin siya. Tapos ngayon, nag-hit na siya ng PPPS. Dahil lang finalo up, hindi ako sumuko din. Pwede, di ba? Pwede talaga. O, di ba, na-excite na ba kayo? Feeling ko kating-kating na si Ate Pino. Naku, ang dami ko ipa-follow up. Tapos si Atty. Bell, si Ate Presi, naku, lagot kayo sa akin lahat. Babalikan ko kayo lahat. So, yan na ang practical tip
may 4 na klase lang naman lagi, usually ganito, eh, 'di ba? Parang yung isa, budget lang naman talaga ang problema, pero go na. Alam mo 'yun? Yung last ninyong usapan, 'di ba sa call, parang 'di ba kung money is not a problem naman, magjo-join ka? Yes. O 'di money lang talaga ang problema niya. So ang follow-up mo sa kanya, "Oh, may nagawa ka namang paraan." Simple, kasi yun yung last niyong pinag-usapan, eh. Pero before the call ends, be sure na nakapag-share ka. Ano ba yung mga ways or strategies na puwede siyang mag-come up with a plan para magka-idea sila. Kunwari ako, nanghiram po ako ng credit card when I started, tapos pina-installment ko siya. Other people, parang, nanghiram muna ng pera sa magulang, yung iba naman nanghiram sa friends, mga ganyan. Nasabi mo yun, nalatag mo yun. And then, the goal is to sell the next meeting. Kailan tayo mag-uusap ulit? Okay. Type 2, walang issue sa budget. Pero ito na, iko-consult daw. Iko-consult daw ang someone else. Ang asawa, ang magulang. Kung sino-sino, basta may pagkukonsultahan daw, ang doktor daw niya. Lahat na kinonsulta, 'di ba? Kulang na lang pati si Dr. Manuel kausapin pa. So, anong goal mo? Ang goal mo, mag-guard yung mind niya na regardless kung ano man, 'di ba, ang maging desisyon o maging opinyon ng iba, ikaw ang nakakita. Or ang goal mo, kung may asawa siya, mapresentan mo rin yung asawa niya. Pero para kung hindi na kayo dumating doon, laging magkasabay dapat. Okay, pero kung hindi talaga nagkasabay, your goal is mapresentan din yung asawa. Or kung hindi naman, be sure na siya kaya niyang mag-decide just because of kung ano yung nakita niya, ano yung napasa mo na vision sa kanya. So regardless kung ano man yung opinion, magpupush through at magpupush through siya. Kasi kaya niya ding i-sell yung idea doon sa tao na pagkokonsulta. Or na-guard mo yung mind before the session ends. Type 3. Yung type 3, ito yung medyo duda ako. Pag sinasabi magre-research, pag-iisipan daw muna, I wanna make sure na napalabas ko kung ano yung talagang objection niya. Pero that's another training kasi, yung handling objection. Pero be sure, mapalabas mo kung anong real objection dito. Kasi you can never follow through well kung hindi mo na-identify ano talaga ang totoong objection nitong nagsasabi na i-research o pag-iisipan. Most likely, sinabi niya lang para mag-end na yung call. Palabasin mo. Para alam mo paano mo ifa-follow through ng maayos. Pero this is what I want. Na hindi ako nada-down pag ganito. Yung try muna daw ang product. So, lahat naman sinabi ko na ginawa ko na talaga lahat. Pero ang sabi niya lang, try muna product. Ako mas okay sa akin 'to. Kasi may mga gano'n talaga. Gusto muna i-try. Pero what if, after niya ma-try, mag-join na din talaga siya. At saka walang tapon, at least nakapag-ano ka na ng seed sa kanya. Siya na mismo makakapagsabi. At 'pag yan, once ma-resolve yan sa idea na maganda ang produkto, naku, ewan ko na lang kung hindi rin siya magpa-account at magnegosyo pa. Agree ba kayo diyan? Yan, 'di ba nakaka-relate tayo, may mga ganyan talaga na mga experience tayo, 'di ba, dito sa negosyo. Ayan, sige, mag-simple workshop po tayo. Okey pa ba ako? Naku, nag-overtime na ako, my gosh. Okey pa ba? Okey pa ba ako, Coach Tina? Although patapos na naman ako. Ayan, so ang simple workshop natin, ayan, lalo na dun sa mga may listahan naman, ito lang, ito. Yung shinare ko kanina na script, ayan, you're going to send it to at least 10 na napresentan. Okay? Send it to 10 people na napresenta ninyo. Just send it. Now na. Good evening po, Hindi good morning. Okay. Okay. Hello, tapos pangalan, exclamation.
good evening, smiley. Mahalaga po yun ha, yung mga emoticon. May good news ako sa'yo, exclamation point. May 2 to 3 minutes ka ba for a call? Send it to 10 na napresenta ninyo. Let's go! O yan, kaya na natin yan in 1 minute. Okay, let's do this. 10 lang. Kaya natin to. Balitaan nyo ako ha, pag naka-PN kayo after. Pero yung call after the training na natin gawin, basta i-send nyo na lang muna. Tapos wag nyo na munang isin kung ano. Magre-reply man siya o what. Okay? Sige, 9 hanggang 9:20. Ayan, mag-send tayo. Ko lang yung ano. Samsung ko. Maliit sa Samsung. Okay, time is up na po. Ayan, 9:21 na. Ayan, so sino po? Pa-chat nga po, ilan po ang na-senda natin? Send lang po ilan po yung na-send? Kahit hindi pa nagre-reply, send lang. Ilan po ang ating na-sendan, everyone? Type po natin. O, di ba? Si Ate Pina, nakaliban. Ako, may pay na naman si Ate Pina this week. Si Attorney Pearl, 4. Yan, ako, may pay-in yan. Magpipay-in yung mga yan. Ayan. So, be sure ha, pag tinawagan po natin, grabe yung energy natin. Tapos, most likely, and you can ask po, yan, yung mga coaches and mentors kung anong sasabihin doon sa call. Okay? Ayan. Si Cynthia, 7. O, diba? O, di may nagawa agad tayo in 2 minutes. 'Di ba? Tapos ako magre-reply ang mga 'yan. For sure, magre-reply ang mga 'yan. Just send it. Okay? Send nyo lang ng send. Pwede nyo ipagpatuloy yan after. Okay? And then, ay, ba't bumalik? Eh. And then, ito na. Okay? I think yan, may oras po ba tayo for Q&A. Ayan, open na po tayo for Q&A. So, let's connect po through Facebook and Instagram. Ayan, Lumal Acosta po sa Facebook and then Instagram po at Luther_King19. Ayan, back to you, Attorney Per, for kung meron po silang questions. Ako, thank you po, Coach Limuel. Very practical yung mga tips ni Coach. Oo nga, I've learned so much. May mga questions po kayo. Pwede pong mag-unmute and then na lang, mag-ask right away para po mas madali kaysa yung i-chat nyo pa. Di ba? Mas madaling magtanong na lang directly. So may mga questions po. Libre po ang magtanong at saka pwede po kayong magtanong kahit na kahit siguro hindi related sa follow through, no? Lalo-lalo na madami tayong mga bago sa Zoom.
Any question po? Yeah, let's go. Tanong po tayo. Anong lang po tayo, ano, kung hindi kayong tatanungin, magpapaquiz pa si coach. Naku, mahirap yan siya pag siya nagtanong. I think nag-raise ng hand si Hazel. Nauna na ako, coach. Pwede mag... Okay, go. Yes. Sige po. Opo. So, di ba sabi natin, yung follow through natin, usually dapat mga within 48 hours, ganon. So, what if, syempre, ayun, kapag medyo matagal na since your last contact, ano ba yung mga pwedeng gamitin na strategy para hindi naman parang super out of the blue yung parang trying to reconnect for a follow through kapag matagal na, medyo matagal na, like months na since the last contact? Parang Good pwede ka ba question. mag-share from Yan. your own experience? Good question yan. Magandang question yan. Di ba? So ako talaga, ang ano ko dyan, FC is the key. Feeling close is the key. So ako ang ginagawa ko, I wanna make sure mga post nila, nilalike ko, pina-heart ko, nagko-comment ako sa mga posts, nagko-comment ako sa story, hindi para yusana agad yung as a person, as a friend, as someone na friends kami sa FB, as someone na may connection kami. Ganun ginagawa ko. Kahit pa hindi mo isin, kahit pa isin mo. Pinag-usapan nga namin kanina, siguro ako yung type ng person na masokista. Tama ba yung term kung masokista? Parang okay lang sa akin, I can endure. I can endure lahat na kahit isin mo ako, hindi mo ako isin, mag-reply ka, hindi, okay. Ipupurso kita. I will still be connected to you. Kasi ito po, sabi din ni Mentor Simon Chan, ito yung talagang tumanim din sa isip ko. What's the worst case that could happen to you if you follow through? What is the worst case that could happen to you if you follow through? So tingin nyo, type in sa chat box, ano ang pinakamalala na naiisip nyo na pwedeng gawin ng tao kapag patuloy ka nag-follow through? Sige nga. Sa tingin nyo, what's the worst case? Change mind, i-block. That's true. I-block. And then what? And then what? Kakamatay mo ba yun? Hindi. That's the worst case. Worst case na yun. I-block ka niya. Yun lang siya. And then next. Tama. Thank you, next. Buhay ka pa naman. Totoo. Hindi may kamamatay yan. Hindi may kinamatay. Diba? Lalo naman kung hindi pa naman kayo as in super duper close din. Laging there's more to gain. Laging there's always more to gain. You build connection, mas nagiging friend pa kayo, mas nagiging close pa kayo. More to gain. That's the worst case. Lagi yung tanim sa isip nyo. Worst case. Pero pag nag-start siya, sigurado ako magpapa-thank you yan sa'yo, Sue. Kasi gumanda yung pakaramdam nila, grabe yung natitipid na nila dahil dati nag-i-insulin, sobra-sobra, grabe yung dosage. Ngayon, less na lang ang dosage, grabe yung naging impact talaga sa family nila, kahit yung products lang. Tapos siya, natututo siya, yung mindset na nagbabago, na nakaka-attend siya ng training. Tapos dati parang feeling niya hopeless na. Pero ngayon may community ng sana, ang saya-saya, dami niya na ngayon nakakausap. Kasi minsan hindi lang hindi lang talaga yung income agad eh. Ang daming pwedeng maging benefit na sa'yo sana.
For sure, in the long term. Dahil kinulit mo siya, magpapa-thank you pa rin siya sa'yo. So yun, ako FC lang talaga ako pag may pinost. Ayan, comment ako ng comment. Minsan sa story, para hindi na ako mag-iisip. Hindi na ako lagi, uy, kumusta ka? Kumusta ka? Puro ganun lang. Kumusta ka? Uy, yung nga pala yung sana, ganun. Di ba sa story, o di sa story, iba-iba. So, magko-comment ka na lang din. Maintain talaga yung relationship. Don't burn bridges. Yun talaga siya. Kasi nga, always put yourself on other shoes. Kasi ikaw naman, ganun ka rin naman before eh. Di ba finalo through ka rin din naman? Di ba doon naman super negatron ka rin? Sa'yo sana. Pero may nagtyaga lang. May nag-take courage lang. Dalapitan ka, i-invite ka, i-follow up ka, i-follow through ka. Kaya ka nandito ngayon. Di ba? Who are you to condemn that person na hindi agad siya nag-join on the spot? Don't burn bridges. Stay connected. Meron din kasing term na proper timing for some. May ganun din talaga na factor. Hindi mawawala. Ayun po. Okay, meron pa pong ibang mga question or anything? Mag-open muna tayo ng mga cameras, guys, para makapagpa-picture tayo kay Coach. Para pag naging Diamond Director yan, o di ba? Ay, close tayo, o di ba? Ganon ang peg. So, pa-open ko ng camera para magkaroon po tayo ng ng photo ops. Yan, kagagandang mga teammates. Okay na po ba lahat? Siguro paulanin po natin ng heart reaction o si Coach, no? Thank you, Coach Limuel, for your valuable insights. Mga practical tips and everything. Ayan, 1, 2, 3, smile. Sinong magpipicture? Ako lang ba? Okay, ako na. Ayan. Thank you, Coach Limuel. May hahabol pa ba na magtatanong? Magpo-close na ang tindahan. Ayan. Ayan. Thank you everyone for coming, no? Sana we see you again. Thank you, Coach Limuel. So kahit na hindi po natin ka-team si Coach, no? Free pa rin siyang nagbibigay ng mga ng lecture na ganito. And we learned so much. Ako personally, I learned so much kasi ako ang dami ko talagang for follow-up na hopefully magawa. Kanina, i-add ko lang kanina nag-post ako sa note. May nag-reply sa note ko, ano yung good news? O, di ba? Target prospect. Anyway, thank you, Coach Limuel talaga. And see you again, everybody, sa susunod, no, nating mga Zoom meeting. This is the only way talaga na maka-learn po tayo. Valuable insights from our coaches na nagkaroon na and meron na pong positive impact sa buhay ng ibang tao and nagkaroon na rin ng results sa Usana business. So, see you all again next time, guys. So, good evening po and good morning po sa taga-ibang panig ng mundo. Bye! Thank you po, Thank attorney. you. Thank you, Thank you everyone. po. God bless. Everybody. Thank you po.